Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinalayas ni Jesus ang isang demonyong sanhi ng pagkapipi ng isang lalaki at ito'y nakapagsalita na mula noon. Nang gilalas ang mga tao, ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang suma sa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas sa mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila din ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasa sandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin ito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin, laban sa akin, at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nitong Huwebes ay katlong linggo ng Kwaresma ng ating paghahanda, inanihan tayo ng salita ng Diyos na suriin hindi lamang ang ating pakikinig, kundi ang ating pagsunod. Lagi natin sinasabi, hindi ka kasi nakikinig sa mga anak ninyo, sasabihin, hindi nakikinig. Sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias, malinaw ang mensahe ng Diyos. Makinig kayo sa aking tinig. Ako ang inyong Diyos at kayo ang aking bayan. Ngunit nalungkot ang Panginoon dahil kahit paulit-ulit siyang nagsalita sa pamamagitan ng mga propeta, hindi nakinig ang mga tao. Mas pinili nilang sundin ang sariling kagustuhan kaysa kalaban ng Diyos. Kaya sinabi ni Jeremias na ang bayan ay naging isang henerasyon na hindi nakikinig sa tinig ng Panginoon. Ang problemang ito ay hindi lamang sa panahon ni Jeremias. Hanggang ngayon, maaari ring itong mangyari sa atin. Marami tayong naririnig tungkol sa Diyos, sa banal na misa, sa Biblia, sa mga payo ng mga magulang at ng simbahan. Ngunit kung minsan ay mahirap itong isabuhay, madalas ay nakikinig tayo pero hindi sumusunod. Sa ating mabuting balita, pinalayas ni Jesus ang isang demonyo mula sa isang taong hindi nakapagsalita. Ngunit sa halip na maniwala, may ilang taong nag-akusa na ginawa niya ito sa kapangyarihan ni Beelzebul. Dito ipinakita ni Jesus ang isang mahalagang katotohanan.
Ang kahariang nagkawatak-watak ay babagsak. At malinaw na sinabi niya, ang hindi kakampi ay laban sa akin. Sa English pa may kanta niyan, if God is for us, who can be against us? At ang mensahe po sa atin ng Ebanghelyo ay ang hamon ng pagpapasya. Hindi maaring manatiling neutral sa pag-ita ng mabuti at masama. Hindi pwedeng kalahati lamang ang pagsunod sa Diyos. Sa buhay espiritual, kailangan nating pumili. Kasama ba na tayo ni Jesus o hindi? Sa panahon ng Kwaresma, ito ang paanyaya ng Panginoon sa ating makinig at sumunod. Ang tunay na pakikinig ay hindi lamang sa tainga, kundi sa puso at sa gawa. Kapag narinig natin ang salita ng Diyos, ngunit hindi natin ito ginagawa, para tayong mga tao sa panahon ni Jeremias. Kaya itanong natin sa ating mga sarili, nakikinig ba tayo sa Panginoon o pinipili lamang natin ang gusto nating sundin? Naway gamitin ang panahong ito ng Kwaresma upang buksan ang ating puso sa tinig ng Panginoon, piliin si Kristo araw-araw at ipakita ang tunay na buhay na tayo ay tunay na kabilang sa Kaniyang kaharian. Naway sa araw-araw nating pagsisimba, ang pakikinig sa salita ng Diyos at ang pagtanggap sa banal na komunyon ay magbigay sa atin ng patuloy na sasabuhay ng ating pananampalataya. Oo nga, ginagamit natin ang tainga. Ito ga ay tumatagos, tumitimo sa ating mga puso. At binigyan natin na rin ng buhay at isinasabuhay ga natin ang ating napakinggang salita. Siya nawa. Manalangin kay mga kapatid, ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, upang iyong kalugdan ang aming mga alay, dalisahin mo kami sa lahat ng kasalanan, at huwag mong ipahintulot na kami masilaw ng kinang ng mga huwad na kagaligayahan, kundi taguyod mo kami ng aming makamtan ang iyong pangakong gantimpalang lantay. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan.
siyang nagmulat sa bulan, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanang esposo, kaysa ng mga apostol, at ng mga banal, ni Santa Rita ng Cassia na aming patrona na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon at Diyos, ipahayag natin ngayon ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pupo tayo para sa ilang mga pagbati at mga pasasalamat. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Sa ngalan po ng ating parokya at ating kuraparok, binabati natin ang mga nagdiriwang ng kanilang birthday ngayong araw na ito at ang mga nagpapasalamat para sa wedding anniversary. Happy birthday kay Ma'am Lia Ann Makatangay Belamide ng Dubai, UAE. Ingat po kay Dian. And then si Luke B. Faminiano sa aking kakilalang pari sa Diocese ng Talibon, Bohol, si Father Gerson. Ngayon din ang binabati natin ng happy wedding anniversary si Mr. and Mrs. Allen and Maribik Abindan. Andini po ga? Awanin. Sina Mr. and Mrs. Allen and Mary Grace Furto. Binabati po natin ang mga sumusubaybay sa ating online mass. Salamat po sa inyo, ang mga nakalista dini ng 10. Si Del Boni, Rizalita Gutierrez, Laida Mercado, Basa Villa, Ruay, Imelda Limayakyak Kamansag, Linda Yap, Dinya Arnida, Godoy Santos, Gina Cerezo, Rina Mendoza, and Tita Sally Arcibal. Maraming salamat po, at sa mga hindi nalista din, salamat sa inyong pagkikisa sa ating banal na misa. Patuloy po tayo pinasasalamatan po natin ang palagi ang nagpapamisa sa oras na ito. Ang suporta po natin sa Facebook at our senders, Vianex Solaris, kapamilya members. Salamat po sa ating mga naglingkod din sa altar, sa ating commentator, ministers, lectors, basa ng panalangin kay San Miguel Arcangel, ating collectors, greeters, wala pong greeters pala, ang ating choir, organist at sokom. Maraming salamat po sa inyo. Magsitayo na po tayo. Salamat din po sa mga nagnunubina kay San Jose, lalo na kay Brother Roger at mga kasamang minister. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo at din. pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kayong taglay, pagmahalin at paglingkuran ang Panginoon. Salamat sa Diyos.